Israel masyadong critical. Pero anong religion mo, Uncle Elijah? Independent po ako. Wala pa po Independent. akong ginatanong. Ako Wala kang nagsusuri. kinaniban. No? So, Ako, nagsusuri ka. mm Nagsusuri ka. Ngayon, nandito So, na ako Saan kayo galing? so binabasa ko yung... sige, kaya mo na. since nagsusuri po kayo, no, kagaya ni Lucille, no, sabi ni Lucille dito, kaya pala mabaho ang kilikili niya. So, maligo ka, Lucille, para hindi bumaho kilikili mo, be. So, dito, no, sa si Lucille, nagtatanong siya na daw sekta. Sabi niya, nung nalaman niya Katoliko, inamin niya mabaho daw kilikili niya. Ayan. Ganun? Salbahe to si Lucille, eh. Albahit na. Ako kasi, nagbabasa ako. Ito na may nabasa ako dito sa Genesis 15. Kamangha-mangha kasi. Matutupad ba to? Matutupad ba to o natupad na? Yung sa Genesis 15 verse 17 to 21. Sabi dito ni Yahweh, ibibigay sa lahi mo ang lupain ito mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates kasama ang lupain ng mga Sineo, Seo, Cadmeneo, Heteo, Perseo at Nepeta. Ganyan din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at Jebuseo. Ito pa natupad na sa Jerusalem yan, bro. Tinutukoy yan. Oo. Jerusalem yan, bro. Yung binabanggit yan, bro, that is the 7 nation na tinutukoy. Jebusites, Amorites, Jerusalem. Kasi ang Israel o Jerusalem noon, yun yung center ng earth according to the old map. Hindi yan kagaya ng globe natin na pag tinignan mo yung globe natin, no? Yung mapa, makikita mo yung mga continents. Diyan, walang continent yan. Dikit-dikit yan. Tapos, pinaka-center ng earth noon sa mapa is in yung Asia nga Jerusalem. niyan, Uncle, yung Asia dyan, Turkey. Nasa Turkey yung Asia dyan na sinasabi sa Bible. Oh, Wala talaga sa Asia na dito ngayon. correct. So, ito, pakita ko sa inyo so ang pinakikita lang dyan, bro, na ang center ng earth is ang Jerusalem, which were the yung Greater foundation, Israel. Greater which is- Israel. Ito na yung kaya nga, mapa which nila. is the foundation, no, ng earth, no, is kung saan ipinatong si Isaac para ialay. Yun yung bato na foundation daw ng earth according to primitive Jewish tradition. Ano ba to? Natupad na ba to? Nalin, ibibigay sa kanila. Or magpapalawak pa yung Israel ngayon hanggang makuha nila. Sa Catholic view, bro, yung lupang pangako na Jerusalem, ang tinatawag na Heaven New yan. Jerusalem, yun yung paraiso, New Jerusalem ang tawag doon. Na para mapuntahan mo yan, yung access niyan, itong bagong Jerusalem, no? Yung bundok ng Sion. Yung makalangit na Jerusalem. Di ba din mo makalangit na Jerusalem? Sabihin, bayan ng Diyos. Makalangit na Jerusalem. So tingnan mo diyan yung partial diyan. 'Di ba nung papunta na silang Jerusalem, nahati yung dagat, yung ilog Jordan. 'Di ba? Patungo sa Jerusalem. Nung binautismohan si Kristo, ang nahati yung ang bumukas yung langit papuntang paraiso. At doon nagsalita ang tinig doon sa Mateo 3:17. So yun na kasi yung starting point ng kaharian ng Diyos, sasakupin na ang lupa sa pamamagitan ng simbahan. Once na ikaw ay nasa loob ng simbahan,
sa ikaliligtas. Sabi mo doon. So lahat ng nasa Bible bro, may kinalaman yan sa kaligtasan kasi ang katuparan talaga ng Old Testament, New Testament, partial pa lang yung katuparan diyan. Lahat ng mga pangyayari diyan, si Kristo talaga ang tutupad ng lahat yan. Wala namang kayang tumupad ng ganawa ni Kristo. So yun, So yung ano ngayon, yung Israel ngayon, sa kanila talaga yan binigay. Yung land na yan. Yung Biniba Jerusalem, nga. Jerusalem Binasa lang ko yung yan, bro. Yan, Okay. yung partial. Oh, yun. Oo, kasi 'di ba nag-aaway yung ano, yung Kasi magiging yung reflection, bro, magiging reflection yung Jerusalem. No, yung Israel of Jerusalem. Magiging reflection yan ng itatayo na church, no, ng Diyos. So, ang pinaka promised land, no, para sa mga Israelita is yung Jerusalem. Pero para sa buong mundo, ang promised land, no, yung paraiso, which is the heaven. Yung pangako kila Adan at Eva na muli silang ibabalik sa paraiso. Ano, ipapangako mo kila Adan at Eva yung Jerusalem. Hindi nila kailangan yung Jerusalem. Ang kailangan nila paraiso. Yung eternal life. So partial lang talaga siya. Oo, partial lang yan. Kaya nga, giniba din yung... sabihin, 23. At siya ay natalo, no? Naipagdebate siya diyan, talo naman siya, no? Tapos ayaw niya magsisi, in-excommunicate. Ganon din sa langit. Si Lucifer, nagmarunong, nagdamay pa ng mga ibang mga anghel, natalo, in-excommunicate. No, pinatalsik. Wala silang, sabi doon, wala silang lugar sa langit. Revelation 12 verse 8 to 10. At siya'y hinulog sa lupa. Ngayon, nung yung Diablo hinulog sa lupa, ganun din ang gusto niyang gawin. Plano. No? Una niya, nadala niya sila Eva at Adan. Una niya si Eva. Tapos, hindi siya tumigil. Walang pahinga-pahinga yan. Gusto niya talagang, kasi yung estado nila, impyerno na eh. So, gusto niya makabawi. Gusto niya rin, ma-impyerno rin tayo. So, yung ginawa niya, manifestation niya, si Martin Luther. Anong ginawa ni Martin Luther? Paratangan ng simbahan. Pinaparatangan ni Martin Luther simbahan, mali daw. Ganun na rin yung mga protestante, pinaparatangan din yung simbahan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, gamit yung batas ng Diyos, paparatangan mo yung iglesia. Revelation 12 verse 10, sabi doon, no? Nung si Lucifer hinulog sa lupa, araw at gabi niyang pinaparatangan ang iglesia sa harapan ng Diyos. So yun bro, no? So, bakit ba si Queen, bro? Invite ko si Queen yan. Invite ko para Alright. baka may question si Queen eh. Hello Queen, akit ka dito be. Akit ka dito para karoon tayo ng conversation. Intellectual conversation, intellectual dialogue lang po, no? Sa mga nandito. Yung iba kasi more in emotions. Naka-incline sila sa emotions nila. So, pa-share na rin ng live natin, guys. Paano na ito? Ano na lang. Paki-repost. Yan. So, itong si Uncle. Ay, ito, pareho lang tayo. Ay, Yan si Uncle. Catholic ka po ba, si Uncle? oo, pareho lang tayo. Uncle. Okay. Ayan, mga Catholic. Welcome sa mga Catholic na nandito. Sa mga Catholic na nandito, paki-share po, paki-repost po ng live natin. Supladong pangit, welcome. Baba muna ako, baba muna ako. Ano, Ay, sige. Salamat, bro. Salamat. So, yun, no? Welcome sa mga Catholic na nandito. Ayan, so, naway marami po kayo matutunan sa ating programa. Ayan. So, pakyat pa tayo. Si It's Adi, si Aziza. Ayan, sino pa? Si Queens. Pakyat po kayo dito. Huwag po kayo mahiya. Ayan, si Shabby.
Sabi si Kum Ayem, ano? Kum Ayem mo? Ang tanong. Ito mo, magtatanong to siya ang tanong eh. Ang tanong, akit ka dito bro. At tanongin mo nga kami at at least ma-exercise man lang yung mga kaisipan namin. Hokage. Yan oh. Si Rael. Si Mia. Yan, magpapakyat tayo ha. Oh, kaso nawala eh. Ito ba itong to? Hirap magpakyat naman. So, yan o, meron tayong 27,000 live viewers. So, akyat po kayo. Wag po kayong mahiya at kami po ay tumatanggap po ng mga questions dito, no? Sana lang po, kung ano man yung sagot namin, no, eh, ayaw nyo man sa hindi, kailangan yung tanggapin. No? Angel Boy, diyan ka pa? Ano? Yan, magkain tayo ng topic. Open kayo ng topic. May mga gusto ba kayo tanong? Ito si Jonathan. Jonathan, welcome sa live. Welcome po sa live po mga idol. Ayun. Salamat. May tanong lang ako para may topic naman Sige po, tayo. sige po. Sige, Tungkol sige. sa yung Christology ba, yung para Oh. mas maraming maliwanagan about dito sa kasi sabi kasi ng mga anti-Catholics, hindi sila nakaintindi kung ano ba yung sabi, si Kristo ay anak ng Diyos, kaya si Kristo ay may pinagmulan. Yung mga ganun, tas gagamit po tayo ng analogy. Sige pa, Uncle, pakiliwanag po, Uncle. Ano pong gusto niyo pong itanong doon about sa Yung Christology? sabi daw nila, may pinagmulan daw si Kristo kasi nga daw anak siya ng Diyos. Kasi raw ang analogy nila, iniluwal si Kristo, parang ganun kasi yung analogy nila. Si Uncle Boy, maganda explanation ni Uncle Boy. Uncle Boy. Yung sinapupunan doon sa 1 talatang 18, hindi yan literal na sinapupunan. Walang pinagkaiba yan doon sa Lucas 16 na si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham. Ibig sabihin lang doon magkasama. Ngayon, hindi ka totoo yung sinasabi ng mga MCGI na si Kristo dahil anak siya, iniluwal siya ng punan yung ama, hinalin tulad pa sa seahorse. Hindi mo katulad ng Diyos ang seahorse po na nanganganak na likas si Ate Ros Tapitas kami tanong natin, no? Pagkos ang monog in race, ibig sabihin, or genes, ibig sabihin, na nasa sinapupunan ng kanyang ama. So, ibig sabihin, kasama ni Kristo ang ama na parehas sila ng or one, hindi nga parehas one, isa lang sila ng substance. Ano ba yung substance ng Father? God. God. O same substance sila, one substance. Kaya nga yun sa Hebreo 1 talatang 3, si Kristo ang eksaktong kalarawan ng kanyang likas. Ibig sabihin kung ano ang likas ng ama, eksaktong-eksakto yon sa anak. Yun yung one substance. Yeah. Yun yung So, literal na tanongin natin si Rose. Rose, pa-unmute po ng mic. Rose. Rose. Si Rose, ano to eh? Kaibigan ko yata to si Rose. Rosa kasi minute kita. Katoliko daw si yan, pa-unmute po ng mic. Baka may question ka regarding sa Catholic. May mga hindi ka naintindihan. Na bilang Katoliko. So kami dito, mga Katoliko kami rito, nag-aaral po kami. So, pag may mga bagay na hindi... So, ang ibig sabihin pala, Lods, ang analogy ng Gusto mo ba?
ano ni Kristo ay parang ano, musika at tunog ng kanta. Ang kanta ama at ang tunog nito ay anak, ay hindi pwedeng paghiwalayin sa mismong pagsisimula. Ibig sabihin, kasama talaga, no? Talagang maganda yung ano, Mm. katulad ng ulo at isip. Ginamit din pala dito ni Origin, style twist niya. Sa ang ulo, ang ama, ay hindi maaring mabuhay ng walang isip, anak, ang salita. Magkaugnay talaga sila sa likas na ugnayan sa isa pagka-Diyos. Kaiba lang sa persona. Maganda kasi ito yung hindi naintindihan ng mga anti-Catholics eh. Talagang Seong Nguyen. Yan. katulad din ng ano Ay, sila dito ng may aso. Ito si Roy. Roy, ano to? Roy Tessemin. Hello. Si Roy. Brother Roy, anong religion natin, bro? Hello, good evening. Ay, hello, good evening, bro. What is our religion? I am a Roman Catholic. Yun, perfect. So, Roman Catholic. So, And welcome po sa ating live. Ayan. So, mga Catholic. yes po, and actually a seminar, and para sa mga viewers, we ask your prayers for the perseverance of our vocation and for our holiness and personal conversion. We need your prayers. Ayan, ayan, ayan. So, guys, pag-pray natin yung mga seminarians natin, ha? Tsaka, yung mga priest din natin, syempre. So, ipag-pray natin sila. Ayan. Yes. So, yun. So, welcome, Brother Royce. Or soon to be father, no? So, yun. So, I welcome. really appreciate your work, brothers. This Christian faith defender, malaking tulong to, especially this time, this generation who are people. A lot of people are confused, seeking for answers. So you have a great job. God bless sa inyo. Thank you po. Thank you, no? So, yan. Salamat na marami. Ayan. Ay, salamat bro. So, ay Magluto lang muna mga angkel Saglit lang. anong luto mo, Kel? Ay, si Sio. Sia, welcome. Welcome. Baka may question ka raw sa may mga question kayo. Ito si Romilyn. Romily, welcome po sa live. So, anong religion natin, Romily? Romily? Pentecost po. Yun, Pentecost. Perfect. So, are you born Pentecost or pinanganak ka bang Pentecost or dati kang Catholic? Anong religion mo? Pentecost. Pinanganak ka ng Catholic? Sa family po. Pentecost. Pinanganak ka Pentecost. So, since you're a Pentecost, so active ka naman ba mag-church sa Pentecost? Yes po. Okay. So, as an active member of Uy, ba't Pentecostal nandito ako, Church. kuya? Oo. Okay, diyan ka lang. So, as an active member of Pentecostal Church, so ano yung pinakamagandang aral ng Pentecost na sa tingin mo, kayo lang yung outstanding? Ayan, bumaba. Teka, magpapakit tayo ulit. Pinto. Si Inky. Ayan. So, grabe, may mga bago tayong unlock na karakter dito. Bagong unlock na no? Yan, magpapakita tayo ng mga bagong unlock na Pokemon. Yan. sayang uncle So, bumaba. dami Oo nga eh. Sayang Hello, yung bumaba Parisa. Ganda Welcome. interview sana eh. Oo. So, welcome kay Parisa, kay K-Trim, kay Scorch.
Micaela. Ano? So, welcome kay Inky. Sino pa? Si Pinto. Si Noel. So, si Jebiro. Si Manti. Si San. Si Imran. Imran Khan. Si Don Gustavo. Don Gustavo Kier. Welcome. So, si Romy Lee. Akyat ka dito, be. So, no? Or dapat nga mas maging active tayo, dapat maging focus tayo lalo na sa Word of God, no? Ayan, si Liana. So, welcome sa ating 44,000 live viewers. Ayan. So, yung basket. Ano ba yung basket? Pa-flex daw ng basket. Ano ba yung meron dito? Flex natin. So, ayan. Flex natin. Marami pala dito, no? So, pili na lang kayo dito sa basket. Kung ano man meron dito. Ayan. Ito, si Theophilus. Welcome. Ito, si San. San, welcome, San. Anong religion natin, San? San, nakamute ka, San, ha? So, anong religion natin? Brother San? San? Born again. Bro, pa-unmute naman ng mic mo, bro. Para naririnig ka namin. Kasi kaya ka namin pinakit para makausap ka sana. No? So, paki-unmute ng mic. Yan. So, born again ka, bro. Ano ka? Dati ka bang Catholic o pinanganak ka born again? Pa-unmute po ng mic pag salita po kayo. Kasi ako pag umakit ako sa ibang live, for example, tinanong ako, sumasagot ako kasi part yun ng respect eh. Diba? So, dito, salin nyo ako, si Lucifer, sinasamba ko. Sige, akit ka dito, bro. Akit ka dito at least makita natin. Si Charmaine, welcome Charmaine. Si Pogi, welcome. Si Agbus, dati pa natin dito. Ayan, si Dat Pro. Si San, sabi niya born again siya pero ako po may sasabihin, may tatanong po ako kaya po ako nagpapa-unmute ng mic. Baka po, with all due respect, baka pwedeng paki-unmute ng mic nyo. Para naman respeto naman sa mga nandito, no, sa taas. Ayan. San, pa-mute ng ano mo, San? Ng mic mo, San? Sinabi ko na nga Uncle pero parang walang Ayan, pakialam okay na, ba? okay na. Yun. So, yun. So, San, pinanganak ka bang Catholic o pinanganak ka ng born again, bro? Born again po. Ilan taong ka na ba, bro? Ilan taong ka na? Baba mo na kita. Ang hirap pa ipag-usap. Baba mo na natin. Hirapan ako. Grabe yan. So, si Falatanong. Falatanong, akyat. Sino pa ba yung mga gusto magtanong dito? Si Dre. Ako po pwede. No? Any questions po? Welcome po kayo dito. Kahit ano, pwede po kayo magtanong. Itanong nyo na lahat regarding sa Catholic, no? Sasagutin po namin yan, no? Basta about sa Catholic. Tanong lang po kayo. Kaya, welcome kayo dito. Lahat itanong nyo, wag lang yung birthday ko. Okay? Ayan. So, welcome. May tanong daw si Uncle Detective. Ayan.
Ayun, Uncle. May tanong ako, Uncle. Ano, Angel? Yun. Di ba kaya naparusahan si Eva at Adan dahil sa pagsuway nila sa Ah, utos ng Diyos, tama ba? Kaya nagkaroon ng kamatayan. mm. Sa inyo yung parusa. Ito hypothetical question. Paano kung halimbawang hindi sumuway si Eva at Adan? Ano kaya ang magiging kalagayan kaya natin until now ng mga tao? Full, Wala bang kamatayan, tama ba? Immortal. mortal, full of grace din tayo at the same time. Kasi, yung sin ang pumapatay sa atin eh. Okay. Yeah? So, therefore, we're full of grace. So, kung full of grace ka, immortal ka. Tsaka, ayun nga, yung knowledge natin nun, ang kung ano lang yung ibigay ni God. Kunyari, wait ka muna, Totoy, ha? Wait ka muna kasi nagsasalita pa ako. Kasi baka uminit na naman ulo ko eh, no? So, yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, yan yung mga protestante. Kain sila ng kain yan, no? Kasi yan yung magkakaroon ka na ng sariling pagdidesisyon mo. Ikaw na magde-define ng mabuti at masama. Pero hindi mo yan kinain, kung ano lang yung sabihin ni God dyan on that time, yun lang yung, kumbaga kaya nga, ang pinakadakila sa kaharian ng langit para ikaw ay maging katanggap-tanggap na sa kaharian ng langit. Kagaya ka ng pananampalataya ng isang bata. Kung ano yung sabihin ni God, kung ano yung ibigay sa'yo ni God, papaniwalaan mo na yun ang batayan mo. Kasi yung tao nagkaroon na ng iba't ibang batayan. Tingnan mo, basahin mo yung I think Epeso 3, ano yun eh, yung about sa cross, pagkapako ni Cristo, di ba, tingnan mo doon, no? Tsaka sa unang Korinto 1:18. Sabi doon, sa mga napapahamak, ang salita ng krus ay kahangalan. Ngunit sa mga nangaliligtas tayo, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, di ba magkaiba ng view? Kasi yung view nila, yun yung sarili lang nilang kakayahan. Hindi sila sumusunod kung ano yung, kumbaga, nagsasariling sikap sila. Ibig sabihin, nag-create sila ng sarili nilang canon. Oo, nagkakait Hindi sila nila ng sarili ginagamit nilang yung, tradisyon hindi ng yung tao. canon, hindi yung canon ng Diyos ang ginagamit nila. Hindi kagaya sa Catholic Church, ang ginagamit natin eh yung will ng Diyos, yung kung ano yung ibinigay na misteryo ng Diyos. Kaya ingatan natin yun nang may pananampalataya, di ba? So, sunod lang ng sunod sila Adan at Eva. Pero nung kinain na nila, ibig sabihin, nagdesisyon na silang humiwalay sa Diyos. Kasi kaya na nilang mag-create sa isip nila ng tama at mali. Di ba? So, mamamatay na sila, no? Iwalay na sila sa kagustuhan ng Diyos. Samantalang ako kagustuhan ng Diyos, huwag mong kainin niya, mamamatay ka diyan. 'Di ba? So, yun. So, ulit, Uncle, kapag halimbawang namatay tayo at nahiwalay yung body and soul, kumbaga, ibabalik ulit tayo ni God sa original plan niya doon sa paraiso. Yun nga yung sinasabing eternal life. Yun yung plano ng Diyos eh. Kaya nga doon niya tayo nilagay. Plano niya na mapunta tayo sa paraiso, doon tayo, magpakasarap tayo sa paraiso. Sa piling niya. No? Pero yun nga, binigyan pa rin niya tayo ng free will kung sinong gustong sumunod sa kanya kung ayaw niya. Kasi hindi tayo, alam mo yung parang sa ML, yung player doon na tayo yung Diyos, kukontrolin natin yung karakter sa ML. Kung ano yung ipindot mo, yun yung gagawin. So, hindi ganon, parang robot. Hindi ganon yung disenyo natin. May free will tayo. Kaya nagkaroon ng kung ano yung desisyon ng tao, nire-respeto ng Diyos yun. Kunyari, ito si Mac J, bata pa naman to, no? Ayaw niya sa Diyos, hindi siya pipilitin ng Diyos. So, kung ayaw mo sa Diyos, no? Kumbaga, parang sinabi mong ayaw mo ng mabuhay. Parang ganun kasi yan eh. Kasi ang source, ang Diyos ang source ng buhay eh. Mag-mute ka muna bro. Hindi kita naiintindihan yung salita mo sa ibang, ano mo, ano ka ba? Thailander ka ba? มาแล้วครับเพื่อนๆมาช้าหน่อยแต่ชัดเจน Thailander, baba ka muna. No? So, kung ayaw kaya nga hindi kinontrol diyan, kaya nga iyan yung talaga na meron tayong free will eh.
Kasi ang will ng God, mapunta tayo lahat paraiso, mapunta maligtas tayo lahat. Kaso nga lang, yung will ng tao, ayaw nila sa Diyos. Yung iba. Di ba? Kasi papatawarin ka naman ng Diyos kung magkasala ka, gaya nila Adan at Eva. Sige, kausapin muna natin to. J. Mac J. Din. Anong church mo, bro? Mute mo na ito, bro. May bata yata dyan, bro, ha? Minute lang ito, saglit, no? Sabi kasi nito ni Mac Jaden, pagsalitain nyo ako. Ha, 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 ha. Bro, anong nakakatawa dun? Mac J? Ba't hindi mo na lang kausapin yung parents mo, bro? Tingnan nito bro, bigyan Usap natin siya kayo. ng chance magsalita. Baka importante sasabihin niya. Okay. Sige, Brother J. Mac J. Pa-open ng mic mo, Mac J, kasi ikaw lang makakapag-open yan. Ano yung gusto mo sabihin, Mac J? Baka, dito kasi bro, isipin mo, meron tayong 40 live viewers. Kung magpapatawa ka, hindi kami yung mukhang nakakahiya dito. No? Ang magiging awkward niyan sa'yo, sa part mo. Anong religion niyo po? Kami mga Catholic kami dito, CM. Ikaw, anong religion mo, bro? Catholic po. Catholic Roman ka Catholic. rin. Ayun, nice pala. Buksan mo na yung mic mo. Ano? Puro Tama, kayo bro. Diyos. Sa impyerno rin. Bro, ano yung napapala mo dyan? Dapat sa'yo, bro, kasi bata ka pa o naka-uniforme ka pa. Dapat, bro, ganito. Pag wala kang makausap, kausapin mo yung pamilya mo. Kausapin mo yung tatay mo pag may time. Ngayon, kung hindi ka nila pinapansin kasi busy ka sa trabaho, intindihin mo pagod sila. Huwag sa ibang tao ka kukuha ng pansin. Bebebihin kita. Baby Mac J din, baby, ganun ba? Hindi naman ako magulang mo. Tsaka, bibinalaan ko na. Sabi ko, kapag magpapatawa ka, meron 40 live viewers dito. Hindi kami awkward dito, ikaw, bro. Ikaw yung mapagtatawanan. Anong bearing na sinabi mo? Matatakot na kami sa'yo. Nakakatakot si Mac J. Nakakatakot. Klase naman itong mga kabataan siguro minamaster mo yung elementary, balik-balik ka siguro sa elementary, no? Bagsak ka siguro, no? Ayun. Si Leia girl. Alam mo, Mac J din sa Bible, no? Hindi ko na nabibigay di ka naman na mahilig doon, no? Kung ano yung ginagawa ng isang bata, yan yung sumasalamin sa magulang mo. Kung gumagawa ka ng mabuti, nagbibigay ka ng parangal sa magulang mo. Pero ang ginagawa mo kasamaan, kahihiyan ang binibigay mo sa magulang mo. Kahihiyan. Huwag mong bigyan ng kahihiyan yung magulang mo. Pangalan mo to, Mac Jaden Git-Git. Real name mo yan, eh. Ang bihira. Si Leia girl. Leia girl. Welcome po sa live. Catholic to, bro. Catholic ka, di ba? Tama ba? Parang pamilyar sa akin to, eh. Ang bilis talaga ng Uncle Boy ko, daming pamilya na. Yes daw. Magsalita, sister. Hindi, mga to, para ma-CFD din to, kaya pamilyar ang ko talaga. Uncle Man. Uncle, i-welcome na natin na sobay si Digital Animation. Ito yung isa sa mga napapanood ko na Talaga? Catholic. Oo, na Catholic na gumagawa siya ng mga ng mga animation si Digital Digisipol, parang Digisipol to. Digisipol. Shout out sa'yo, bro, no? At masaya kami na
Meron kami mga kasangga sa ganitong klaseng gawain, no? Salamat. Disciple Animation. Yan. Oh, this Nakita ko sa baba eh. the disciple, no? Akit ka dito, bro. Akit ka dito, bro. Para puno na tayo. Magbababa muna tayo, bro. Sino kaya bababa Pababa natin? muna ako ng isa. So, baba ko muna si DL. Ah. So, pakyat muna tayo ng iba. So, sino yung sinasabi niya? Okay? Si ano yun? Si Disciple Animation. DG Saifol. Animation. Invite niya na pala eh. Kapapanood ko lang kanina nung isang ginawa niyang video tungkol doon sa ano, yung sa INC. How about INC? Ayos yan. Yan. So, welcome guys, no? Sa mga gumagawa ng mga contents, paalala lang guys, huwag niyo ipakita yung totoong mukha niyo. No? Especially sa mga INC. Dahil, yung mga yan, no, kung wala kayo sa abroad, no, eh, yung mga yan, kaya kayong, alam niyo na, di ba? I-unalive. No, dahil tong mga to, hindi naman tunay ng mga religion yan sila. No? Kasi yung mga yan, mga sindikato ba? Sindikato nagtago sa pangalang religion. Ginamit yung Iglesia ni Cristo ipangalan sa ano nila, sa kulto nila. Okay. So welcome, no? Okay, kaya naman ako. Sige na, Uncle. Ako'y diet ako eh. Yes. Iglesia ni Manalo, 1914. Mhm. So dito si Shidu. Welcome. Si JM. Si Falatanong. Pwede po kayo magtanong dito. Kung mga palatanong. Si Uncle Eliseo tsaka si Uncle Fred. Oh. Uncle Fred. Uncle Magic. Tatanong ko lang yung yung tinatanong nung INC kanina. Kasi sabi nung INC kanina, ididiin ko lang ito, bibigyan ko yun. Yung sinabi niya daw yata na yung Kristo hindi daw pangalan. Agree naman ako na hindi pangalan yung Kristo, title yon. Ewan ko lang sa kanila bakit nagagalaiti sila na hindi pangalan. Yung Kristo kasi, it's a title name. Yes. Title name yan. Kasi even naman ang Jesus, no? Jesus, yung Yeshua, ibig sabihin yung doctor or savior. No, kaya nga, si Sirach, isa rin sa mga title niyan, Yeshua o Jesus. No? Yeshua Sirach. Yan. No? So, mga title names yan. Kaya nga sabi, ang magtatagumpay, no, ibibigay sa kanya yung bago sa pandinig natin dahil hindi pa yun ibinababa yung tunay na pangalan.